Si Marilyn Elisan Melante. Nagkaroon ako ng sakit na naiyak ako. Akala ko hindi ko na makayanan. Hindi na ako marunong umakyat sa second floor. Kasi naisip ko, alin kaya uunahin kong gagawin? Maglinis ng kasangkapan o maglabas ng nakakatakot na basa na damit. Ako lang kasi mag-isa. Ngayon, ginawa ko, nilabahan ko mga damit. 6 na araw yun. Hindi ko ginalaw muna yung mga kasangkapan. Dumating yung aking anak, ay apo, tinulungan ako. Isang sandalian lang. Ngayon, pagdating ng 7 araw, nagkasakit ako. Ano ako sa stress. Akit ako ng stress. Ngayon, dadali nila ako sa ospital, pero ayaw ko talaga magpadala. Nagalit yung aking manugang na bakit daw ayaw ko magpadala sa ospital. Sabi ko kasi, kaya ko ito. Siyempre, nangihina na ako. Ayaw ko kasi natatakot ako sa mga injection kasi. Sabi naman itong aking mga apo na mga tapos na sa psychology, mga psycho, 2, bayaan mo si nanay. Ay, nay, sumama ka sa ospital. Kasi, ang-depress mo na-depress ka na. Gusto mo bang balikan ka ng sakit mo sa loob ng 5 buwan? Magkaroon ka ng grabing sakit kasi babalik daw yan. Kaya ako naman natakot. Sumama ako. Pagdating sa ospital, siyempre maraming pasyente dahil government daming pasyente. Nag-ano na ako na uuwi. Ito namang aking manugang, kung nagkaroon siya ng kaibigan noon na kabrad nila sa Magdalo, nasa loob ng ospital, tinawagan niya. Ngayon, dali-dali naman dumating. Tsaka ako ngayon, naayos kagad ako. Ayaw kong magpapalagay ng swero nga. Hindi raw pwede. Sabi ko, uuwi na lang tayo. Kaya ko naman ito, sabi niya. Hindi talaga pumayag. Ngayon, nag-antay ako hanggang maubos yung swero. Tsaka ako nakalabas muli. Dito, 2 araw ako sa ospital. Pagdating ko sa bahay, kinabihan ako nung aking mga apo na 2 na psycho na, nay, kung saan ka, halimbawa, kasi sinabi naman din talaga ng doktor na, halimbawa, kung saan mo gustong pumunta ka. Ngayon, yun din ang sabi ng 2 kong apo na psycho. Naisip ko, sa papanood ko kay sa team ninyo, sa kapanood ko ng panood, kasi matagal na rin ako nagsabaybay natigilan mo yan ay baka sabi naman ng psycho, hindi, pabayaan mo si nanay, yan ang gusto niya Pinabayaan. Sige na, kung mga pamangkin ko rin, sabi, mag-out of town ka. Ngayon, naisip ko, pupunta ako dito. Pero ang paalam ko talaga, Camarinesor. Ayaw ko kasing magsabi, baka ako pigilin nila. Hindi naman pala ako pipigilin. Ngayon, ang inano ko na lang na, dito na diretso sa Dait. Sabi ko, kung, ang isip ko, may kasama kasi ako dito nauna lang sa akin. Pinuntahan ko sa Naga. Ayun, yung kasama ko. Tapos sabi ko, doon ako didiretso. Hahanapin ko yung nga sinabi na landing pad. Akala ko sentro. Kasi pag sentro, malalaman ko kasi nakakarating na rin ako rito hindi pala. Tumawag ako ulit tiningnan ko kay sa'yo. Binigay mo sa akin ang address. Kaya hinanap, nag-tricycle kami. Hinanap talaga namin yun. Natuklasan din namin, abutan namin si Kuya Bal. Sabi ko, sige, dinandoon na nga kami sa kanila. Sabi, sige, ano na lang kayo, sabi ko, iwan na lang kami doon sa settle. Sabi niya, hindi sasama daw sa kanya. Hindi sumama kami. Pero ako, gusto ko talaga makita na si Papa Dan. Kala ko, matatagpuan ko kaagad siya kasi Kalingap Rab. Tapos sabi naman itong kasama ko, hindi kasi sila Dait, Naga lang ito. Naga lang daw yun ang aming pinuntahan. Di, sumama kami sa kanila. Sa
may ina-scout sila. Pagdating ko, sabi ko, baka sumama ka na lang sa akin kaya. Para dalawa tayo. Ayaw niya sumama dahil ayaw daw ng kapatid. Sabi ko, interesado talaga ako makita ng personal ang Matubang family. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, total, nandito na rin ako, hahanapin ko. Dahil talagang August pa, August, di ba August 15? 10. Nag-usap tayo na darating ako. Kung ako kasi nagkasakit, hindi nakarating. Sabi ng mga apo ko, sige na nanay, kung kaya mo na, pumunta ka na. Pero sa mga anak ko, hindi pumayag. Yung isa ko, yung pangalawa, hindi pumayag kasi baka daw, siyempre ako lang mag-isa. Tapos kaya ko yan. Kasi nandoon nakakoy yung kasama ko. Tapos sabi niya, baka nanay, bakit gusto mo pang pumunta doon? Sabi ko, pupunta ko doon sa bayan ng papa nga nila. Kasi tutubusin ko talaga, dapat yung lupa na kasanla ng kapatid. Kasi patay na rin sila lahat. Dapat tutubusin ko. Eh, hindi ko naman dala ang pera. Eh, laki. Tapos nakasanla pala. Sinanla pala ng pamangking ko nga. Sabi niya, saan ka na ngayon? Sabi ko, andito ako sa Kalinyap family. Tapos, ba't nandiyan ka? Eh, dito muna ako. Umuwi ka na. Di ba susunduin akong Huwebes? Sabi ko, huwag niyo akong susunduin. Dito muna ako. Okay ba daw ako dito? Sabi ko, mababait sila lahat. Wala akong lahat sila, pati mga vlogger. Pagdating ko nga una sa lahat, magkakabahan ako. Hindi naman ako kinabahan. Siyempre, mahiya ako. Kung bakit nawal ang hiya ako sa kanila, palagay ang loob ko. Tapos sabi naman nun, sige, bahala ka, mag-ingat ka lang dyan. Sabi ko, si Kuya Bal mabait, si Kuya Brooks mabait, si Papa Dan mabait. Lahat sila, tsaka si Kalinga Prab, hindi ko pa gaanong kasi doon lang sa chapel ko nakita eh. Doon lang kami nakita. Kaya, ngayon, tumawag naman tong manugang ko doon sa Camarinesor. Wala naman daw ako, saan daw ako. Sabi naman ng apo ko, alam ko na kung saan si nanay. Sa Matubang family. Hindi nila man sinabi kung saan lugar. Basta sabi, saan lugar yun? Hindi ko alam kung saan lugar yun. Basta nasa Matubang family si nanay. Kasi nagsabi siya sa akin. Mababait naman daw sila. Okay lang, total. Kung yun ang gusto niya, pabayaan na lang daw muna. Kaya tinanong ako kung kailan ako uwi. Sabi ko sa 29. Sabi ganyan, bakit sa 29 pa? Sabi ko, kasi meron pa silang event na sinasama nila ko lahat. Ayoko nga sumama, gusto nila pasasamahin ako. O sige nanay, mag-ingat ka dyan. Kaya, sabi ko nga sa kanila, hanggat may buhay pa ako, gusto ko munang makikita yung pamilyang Matubang. Kasi parang panatag ang loob ko sa kanila dahil dati akong mamigs. Pero, nakita. Pero hindi mo mapuntahan si Migsan, hindi mo mapupuntahan yun. Kasi kami, nasa upper kami, siya nasa baba eh. Hindi mo yung mga defender niya, pwede. May mga picture nga ako sa mga defender niya eh. Hindi talaga katulad dito na open lahat. Doon kasi, kaya sabi niya, sige. Sabi nung apo kong dalawa, sige nanay, kung gusto mo, kung saan mo, halimbawa, pagkatapos dyan, kung mayroon ka pang gustong puntahan mo, pero sabihin mo kung saan. Kaya, nagpasalamat din ako kay Rhea Olarte, kasi siya ang tulay para makakarating sa mga Matubang family. Kaya, yun ang papasalamat ko. Una sa lahat, ang may-ari dito sa bahay si Kuya Brooks at saka si Ate Elena. Mabait naman sila. Si Ate Elena, ang tawag sa akin, tita. Pagdating ko lang. Tapos yung anak niya, yung si Aling Maliit, talaga pagka nahawakan ka, hindi talaga titigil na hindi ka bababa eh. Hindi mo siya masamahan. Mabait sila lahat, mag-asawang Kuya Bal at saka Ate Edna. Mabuti silang tao. Hindi sila matapobre. Iba pa yan eh. Bakit ka nandito? Pero nakikita ko. Kung ako gusto ko, magpapaampun na lang ako dito sa kanila. Pero hindi nila ako tatanggapin kasi sasabihin, pensionada ka eh. Baka. Pero sa totoo lang,
Binigyan pa ko, binugtungan pa ko ng buhay ng Panginoon Diyos. Sinabi ko nga sa message ko kay Kalinga Prab na gusto ko makita bintas ako may buhay pa. Bago ako kunin ni Lord, nakita ko na kayong lahat. Kaya inabang-abangan ko, makita ko si Joy, makita ko sila. Kalahat ng kay Angel, yun ang pangarap ko, tsaka kay Boys. Pero nakita ko kay Boys, ano pala nga, si Lulu. At tsaka si 1TV. At tsaka si Dr. Love. Yun, nalahan ako kahapon. Tapos, pinakita ko yung wall, ni Jack, at saka ni Grab, yun. Yun ang inano ko. Kaya sila, lalo na ngayon, dumating mga kapatid ni Kuya Bal, akala ko mga suplada, hindi pala pareho-pareho sila, mababait. Galing Australia, yung dalawa. Galing Davao yung iba. Pero yung iba naman dito nakatira. 10 silang magkakapatid, 5 lalaki, 5 babae. Puro sila. Lalo na si Kuya Brooks. May kalukuhan. At saka lagi nila akong inano na. Kakain. Wala namang ginagawa. Si Kuya Brooks ay, hindi, dito ka lang. Mabait sila lahat. Silang magpamilya. Wala ka talagang hindi sila matapobre. Tapos ang inano ko lang, nahihiya, nung pangalawang araw, sabi ko, ang ganda talaga dito, pero minsan, siyempre, tablang ka rin ng hiya. Pero ayaw naman ni Kuya Brooks na kailangan, sarili na lang daw nila kung pamilya. Sabi ko, magpapaampo na lang ako dito sa mga matubang Nanay, umuwi ka. Sabi ni Kuya Bal, 1 taon daw ako sa kanila Dito naman kay Kuya Brooks, 1 buwan. Nanay, wag. Sige, pagka hindi ka uwi, yun daw. Kasi may ayuda, may kasi doon, may dumating na para sa akin. Sabi, sige ka ako, pakuha mo lang kay Tintin. May ID naman akong doon. Sabi, umuwi ka na kasi. Sabi ko, hindi pa. May pupuntahan pa kami. Tapos sabi niya sa akin, sige, pag magpapaampon ka dyan sa Matubang, pag magpapaampon ka dyan sa Matubang, sige, hindi ka na nila isasuli dito, bahala ka dyan, basta umuwi ka, susunduin ka namin dyan. Sabi ko, wag, mabait sila mag-asawa, si Ate Edna, tsaka si Kuya Ban, mabait. Yung lagi kong sinasabi sa inyo na pakumbaba tayo lagi kasi ang Panginoon Diyos hindi natutulog. Mas maganda yung pakumbaba. Kaya tingnan mo sila, hindi sila mayaman. Hindi naman sila yung mayaman. Hindi. Din sila, kaya lang ang sa kanila, sa mahihirap sila tumulong, sa mga nag-aaral na interesado, walang ikayang magulang. Nakikita nila, nagpilit lang maghanap buhay. Iyon ang kinukuha nila. Kaya, yun na. Yun na aking kasaysayan. Makita ko lang sila. Interesado rin kasi akong makita sila lahat. At saka yung dala kong yung mga dala-dala ko, binigay ko na sa kanila lahat. Kasi ayaw nga nila ako kasi mabigat nga. Sabi ko, hindi ko na mabubuhatin yan. Sabi niya, nanay, pag uwi mo, mag-ano ka ng pili ha? Ay, sus Maria. Ayaw naman yung pili, gusto nila kasi hindi sila marunong ganyan yung nasa garapon, yung katulad na inuwi namin lagi. Sabi ko, sige, i-ano mo ako sa Palawan, padala mo ako dito sa Palawan. Para ibili ko kayo. Ikaw na lang nanay. At ang mga apo ko kasi nasa akin lahat May magulang sila. Pero lumaki kasi sa akin. 5 yan sila Pero ngayon malalaki na, may asawa yung 2, estudyante. 2 estudyante ko. Tapos na yung isa psycho. Bali 2 psycho ko. Pero hindi ko alam kung alin kasi iba-ibang psycho nila Hindi ko alam.
Maigi yung may trabaho na. Sabi, bayaan nyo si nanay na magbakasyon. Bayaan mo siya. Pero mga anak ko kasi. 3 lang kasi ang anak kong lalaki eh. Alalang-alala sila dahil siyempre matanda na ako. Sinabihan kasi ng kapitbahay na matanda na yun, pinabayaan ninyo, ganyan. Hindi namin pinabayaan yun. Tsaka ako, kaya ko, nagtitid ako ng itlog, naglalako ako eh. Naglalako ko ng itlog. May may driver ako kasi ang may sidecar. Siyempre, lalakad ka talaga. Maglalakad ka. Pagka wala kang customer, pupunta ka sa mga bahay-bahay. Yan ang hanap buhay ko sa amin. Kaya, awa ng Diyos naman. Ayan. Kaya, pasalamat din ako kay Red Noveno, na tagaroon sa mag-asawa. Kasi, kabro ko sila eh. Kabro namin magkapamilya.